i-share ko lang ito ha, kung gaano talaga kaapektado yung mga tao sa korupsyon na yan. Ito ha, kasi kaming mga seaman, alam namin yung mga lugar na pag grabe yung korupsyon, apektado yung mga tao. Halos naiikot namin yung buong mundo. Kaya alam namin yung mga lugar na malakas yung korupsyon, apektado talaga yung mga tao. Katulad dito ha, sa itong biyahe ko ngayon, tingnan mo yung mga yan, itong mga yan, naghuhukay ng langis yan. Ang dami niyan, no? Ang dami niyan, naghuhukay ng langis. Langis yan, hinuhukay nila. Yan, langis, dami niyan hanggang sa baba. Oh, piruin mo. Puro oil rig yan. Pero pag lumabas ka dito sa lugar na to, napakahirap ng mga tao, kawawa. Survival sila dito. Grabe, grabe talaga, kawawa talaga, ang hirap ng mga tao dito, samantalang nandito lahat. Oil, diamond, gold, parang Nigeria din, sa Nigeria ganun din, grabe yung langis, diamond, gold, pero ang hirap ng mga tao. Dahil yan sa korupsyon, walang ibang dahilan. Korupsyon. Pag pumunta kayo ng Nigeria, kawawa talaga yung mga tao doon. Minsan masasabi mo, bakit kaya ganito, no, na dapat ang yaman-yaman ng bansa na ito dahil nandito lahat sa kanila, oil, gold, diamond, ibang mga minerals, pero ang hirap ng tao, ng mga tao, lalo na sa atin hindi naman talaga mahirap yung Pilipinas ang mga politiko lang talaga yung nagpapahirap kasi ninanakaw yung pera sa laki ba naman ng tax na pumapasok araw-araw sa Pilipinas, kung ginamit lang ng maayos, wala siguro, hindi tayo ganito kahirap ngayon. Tingnan mo, dahil sa hirap natin, nandito kami ng ibang bansa, dahil pag doon sa atin, magkano lang yung sahod, di ba? Ang mahal ng bilihin. Kung minimum earner ka, sahuran ka ng 400. Ngayon, pamasahe pa, kunan pa ng pagkain. Magkano na lang matira sa'yo pag uwi mo? O pagdating ng sahod, yung iba dyan, isang araw pa lang, ubos na pambayad sa utang. Mangutang na naman para pamasahe papunta sa trabaho nila. Lalo na yung mga minimum earner dyan.